Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sara Duterte, umalma matapos sabihang bubita at mga matatapang na lawyer. Ni-real talk ang ating vice presidente. Grabe mga kaibigan, matindi talaga ang pinapakalat at paglilihis ng grupong Duterte sa totoong issue. Mantakin nyo naman, takot na takot ang BP Sara na sumagot sa aligasyon ni Ramil Madriaga. Pero pumalag ang ating vice presidente nang tawagin siyang bubita. Abay biglang lumakas ang hangin mga kaibigan nang bumuka ang bunganga ni Sara Duterte. Sagot niya mga kaibigan, pasado daw siya sa bar exam. One take nga lang daw Sabay bully kay Madriaga na bar flanker. Hindi daw nakapasa ever sa bar exams. Sabay banat ng mga DDS, si Pangulong Marcos daw ang may utak kung bakit naging testigo itong si Madriaga. Kaya naman, bueneltahan itong feeling genius na vice presidente natin. Pero kung umasta, malayong malayo sa pagiging abogada. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Talagang real talk malala dito sa ating BP Sara. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan, itong pinapakalat ng mga alipores ng mga Duterte tungkol kay Sara Duterte. Oo. O eto mga kaibigan, imbis daw na humina itong si BP Sara, abay lalong lumakas daw. Kasi nga daw nalaman ng taong bayan na one take lang si BP Sara sa kanyang bar exam with 80% passing grade. Di congrats. Di ba mga kaibigan? Huwag kayong mag-alala mga DDS. Nalaman din naman ng taong bayan kung sino ba talaga si Sara Duterte. Di ba? Ito yung pinagyayabang nila mga kaibigan. Ito yung sagot kasi ni Sara Duterte. Nalaman daw ng taong bayan kung gaano kagaling si Sara Duterte sa kanyang bar exam. Pero mga kaibigan, sa mga seryosong usapin tungkol sa korupsyon na nakadikit sa pangalan ni Sara Duterte, tahimik. Di ba? Ang daming seryosong issue mga kaibigan, di ba? Tungkol kay BP Sara, ang pinatulan yung pagiging bubita niya. Yung personal issues niya. Kaya naman, heto ang matinding buwelta ni Attorney Falsis at ni Attorney Barry. Kasi nga naman mga kaibigan, inuna pang sagutin yung tungkol sa pagiging bobo kaysa sagutin ang mga seryosong aligasyon ni Mr. Madriaga at yung mga pasabog ng COA. Eto, pakinggan po natin to ha. Well, una tama ka of all the lies, di ba? Parang sa lahat ng sinagot niya, yun pa. Kasi lumabas yung pasabog ng COA na they denied the appeal, they upheld the notice of disallowance. So I think if I were VP Sara, if I were really concerned about my reputation as an anti-corruption champion, sabi ng mga DDS, why they will vote for VP Sara in 2028, I would answer the issue of the notice of disallowance. True. But from Ramil Madriaga, I would answer yung distribution, yung 3 duffel bags or 4 na duffel bags to 3 locations. As an anti-corruption politician, I would also say that's not true, and this is where the confidential funds went without violating yung confidentiality in case totoong mga confidential informants yung binayaran niya. At ang gigil niya ay dun sa kanyang personal reputation as a lawyer, which we have to note. We always love to point out hypocrisies, di ba? Totoo naman mga kaibigan, di ba? Hipokrito. Di ba? Itong mga Duterte. Ang lakas nilang magsigaw mga kaibigan, panawagan, isipagsigawan sa taong bayan na anti-corruption daw itong si Sara Duterte. Kaya dapat daw siya ang next presidente. Di ba? Pero mismo mga kaibigan, itong si BP Sara, ayaw linisin yung pangalan niya sa issue ng korupsyon. Paano natin pagkakatiwalaan, di ba? Yung ganyan, di ba? Paano pagkakatiwalaan ng taong bayan? Yung ganito. Ganito mag-isip, di ba? Ganito yung galawan, puro palusot, puro kuda. Tapos mas inuna pang sagutin yung pagiging bubita niya. Yung issue niya sa lawyer. Di ba? Yung graduation. Tapos ang lakas mang bully mga kaibigan na bar flanker si Mr. Madriaga, tapos si Mayor Lenny daw mga kaibigan nag-retake daw ng bar exam. Sabay tawa itong mga DDS. Yan ang gusto nila mga kaibigan. Yan ang gusto nila maging presidente. Isang mahina at utak magna. Di po ba? Tuloy natin to. Ever since
2016, VP Lenny won. Narrative ng mga DDS yan in terms of the quality and the credibility Totoo of the naman. lawyer or lawyering of Attorney Lenny Robredo and of other lawyers like me, other critics, Dino De Leon, na meron ba kayong kasong na ipanalo, bumagsak si Lenny daw ng bar once, second taker, yung mga ganong atake, we can see yung gigil ni VP Sara to correct yung attack sa kanya, plus, kaya pala ganon ang narrative ng mga Duterte bloggers is because yung principal nila mismo, that's how she treats bar flunkers Ganon siya. as a negative or as a pejorative. Pejorative. Kasi sa abogado ngayon, sa mga abogado ngayon, lalo na sa mga bata ha, bawal na bawal yan. That is microaggression if not boomer Bully. mentality to say na bar flunker ka, na yung second takers are less than the first takers. We generally try to avoid that right now. When I say ako, not the old generation, but the one bridging the gap between the Gen Z and the boomer generation. Ano na yan tabu na yan to say bar flunker, but that's how VP Sara seems to approach things. So yung gigil niya, wala dun sa serious issues, talagang zero halos, if not wala dun sa Totoo statement. naman. Pero ngayon hindi na yan tinatanong kasi nga when you pass the bar, what's there to talk about? Lawyer ka na all lawyers are equal, the license is equal, the practice is equal, all of us can say, we can interpret the law, we can charge professional fees. So wala nang kinalaman yan, first take, second take. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Falsis. Common sense lang mga kaibigan, 'di ba? Aanhin mo ang mataas na passing grade, no, tulad ni Sara Duterte. Kung sa huli, pareho din naman kayong abogado. Di po ba? Nagkakatalo na lang 'yan kung yung isa ay nabibili ang prinsipyo. Yun lang yun mga kaibigan. Anong silbi ng pagiging lawyer ni VP Sara kung siya mismo nagtatago sa katotohanan? Di ba? Ni hindi niya kayang protektahan yung kanyang sarili, di ba? Tungkol dito sa mga ibinabato nila. Laging nagtatago sa Korte Suprema. Di ba? Ang bilis naman palang sumagot nito ang issue personal tungkol sa pagiging boba niya. Sumagot agad. Lininis agad yung pangalan niya doon sa issue ng pagiging abogada niya. Pero yung mga issue tungkol sa kanya sa corruption, wala. Ano yan mga kaibigan, masabi lang na si Sara Duterte ay isang lawyer, pero sa totoo lang hindi natin maramdaman yung talino at prinsipyo ng isang tunay na abogada dito kay Sara Duterte. Nakakahiya nga mga kaibigan mas sinagot yung mga walang kwentang issue, pero yung issue sa COA, yung mga aligasyon ni Mr. Madriaga, wala, tahimik. Sabay sabi sa Senado na lang daw niya sasagutin. Ang galing mga kaibigan no? Kaya naman heto ang buwelta ni Attorney Barry kung bakit ilang beses gustong pigilan ng kampo ng mga Duterte ang paglabas ni Mr. Ramil Madriaga. Pakinggan po natin tong ganda po nito. Naintindihan ko na kung bakit sinika talagang pigilin ng kampo ni VP Sara Duterte itong paglabas ng testimonyang ito. Lalo na yung kay Mr. Ramil Madriaga. Dahil kung pakikinggan natin yung kanyang mga sinabi, kung babasahin natin yung nilaman ng kanyang original affidavit, pati na yung supplemental affidavit, talagang medyo mabigat ang kanyang mga paratang laban dito kay VP Sara Duterte, ang kanyang pamilya, at yung kanyang mga testimonya, para sa akin, naging matingkad, punong-puno ng detalye. Kasi hindi lang ito ordinaryong akusasyon ito ay kwento tungkol sa kanyang naging papel bilang sa kanyang kwento, bagman ni VP Sara Duterte. Puno ito ng detalye nung kung saan niya dinala yung pera, binanggit pa niya yung 6 na bank account, sinabi niya kung magkano, sinabi niya kung saan dinala, pati yung 125 million na confidential funds na matagal ng question mark kung saan napunta. Para sa akin, puno ito ng detalye. Ngayon, wala pa tayo sa punto kung totoo ba to o hindi. Pero dahil madaming detalyeng nilalaman itong pahayag ni Mr. Madriaga, madali itong ma-cross-check, madali itong ma-verify kung sakaling ito ay aakyat sa trial sa Senado. At ang pinagtatakang ko, bakit hindi minabuti ng kampo ni VP Sara Duterte nagsagutin ito. Hanggang ngayon, ang kanilang sagot lang ay denial. Hindi daw totoo. Hindi daw, wala daw, gawa-gawa lang daw ito, invento. Pero sa dami ng detalyeng nilaman nung kanyang sinabi,
dapat yung sagot dito, hindi lang pagtanggi. Di ba? Oh, Meron ka dapat sarili mo ding kwento. Meron ka ding dapat Kaya nga. pwedeng ituro ng mga detalye para ipakita na ito ay gaya ng sinasabi nyo, kathang isip lamang. Hanggang ngayon, hindi pa natin narinig yun. Siguro, pagdating sa trial sa Senado, kung sakaling aabot doon, baka yun ang pagkakataon na makikita natin kung ano ang magiging sagot dito sa pahayag ni Mr. Madriaga na sa unang tingin ngayon, batay lamang dito sa kanyang sinabi, mukhang at the minimum, kailangan nga magkaroon ng malinaw na tugon galing sa kampo nga ni VP Sara. Pero ang malinaw mga kaibigan na tugon ni VP Sara, hindi daw siya bubita. Oh, 'di ba? Graduate daw siya. Oh, 'yan ang respect niya mga kaibigan, no? 'Yan ang sagot niya sa lahat ng mga sinabi ni Mr. Madriaga. Kakahiya mga kaibigan. Tapos ay naku, proud na proud pa itong mga panati kung DDS no, mga kaibigan. Sabay banat ng mga alipores tulad ni Panelo. Oh, kung napanood nyo mga kaibigan yung pinagsasabi ni Panelo, hindi daw kilala ni VP Sara itong si Ramil Madriaga. At bakit daw natin paniniwalaan ang isang may kaso ng kidnapping? Nakakaya naman sa kanya mga kaibigan, no? Abogado din naman si Panelo. O ano ngayon kung may kaso siya ng kidnapping? Bakit? Guilty na ba? O, para tawagin yung kriminal? O, Ang sinasabi ko dito, dahil nga yung mga akusasyon at yung mga pahayag ni Mr. Madriaga ay puno ng detalye. Di ba? May mga petsa, may mga pangalan, may mga amounts, may mga lugar, may mga bank account. Siya mismo, sinabi pa niya, willing siyang pumirma ng waiver dun sa kanyang sariling bank account para maipakita yung labas-pasok ng pera dun sa kanyang account. Ako, madaling ma-check madaling ma-verify para sa katotohanan o kung nandun ka naman sa posisyon na hindi ito totoo, di madali din yung dapat patunayan na kung ano yung mga butas o ano yung mga pagkukulang dito sa pahayag na to. Pero dahil nga napaka-detalyado at dahil nga napaka-specific ng mga aligasyon, para sa akin, sa kadalasan, yan ang tatak ng isang tao na nagsasabi ng totoo. Pero of course, subject sa verification pa na mukhang mangyayari sa trial. Oh. Gaya ng sinabi ko kanina, mukhang medyo matibay itong testimonyang ito at lahat ng kung talagang yung waiver na yun ay ma-execute at titingnan yung kanyang bank account, lahat ng transaksyon na dumaan doon, mga deposits, mga withdrawal, mga check-in pumasok, mga check-in lumabas, kanino mga pangalan na yung mga nakakabit dito, lahat yun ay masisilip. At gaya nga ng binanggit ko, the fact na willing siyang gawin yun, ibig sabihin matibay ang kanyang loob na kung anong man ang masisilip doon, makukonfirm yung kanyang mga pinapahayag doon sa kanyang mga affidavit. Kasi hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang malinaw na sagot dito sa mga issue na nilalaman ng mga impeachment complaints at paiba-iba yung posisyon ng kampo ni VP Sara kung sasagot ba sila sa House o sasagot ba sila sa Senado. totoo naman, di ba mga kaibigan, hindi tulad ni Sara Duterte na takot sa issue sa bank accounts. Sila ng kanyang ama. Di ba? Buti pa nga dito kay Ramil Madriaga pumirma mga kaibigan, gusto niyang ipakita na lehitimo talaga yung mga sinasabi niya. Doon pa lang mga kaibigan talagang tama yung sinasabi dito na Attorney Barry na malakas at mukhang kapanipaniwala yung mga sinasabi dito ni Mr. Madriaga. Kaya nga hintayin natin mga kaibigan, di ba? Pag ito lumusot sa Kamara, itong impeachment at umakyat sa Senado, makikita natin kung ano nga ba ang katotohanan dito. Pero ewan ko mga kaibigan kung ganito lang yung ginagalaw ng ating Vice Presidente natin, baka may bagong palusot na naman to di ba? May bagong palusot na naman yung kanyang lumang estilo na gustong ipatigil ang impeachment. Tayo naman mga kaibigan, abay naniniwala na makakakuha ng sapat na boto ang Kamara na magkaroon ng probable cause. Di po ba? Para tuloy-tuloy na itong impeachment ni Sara Duterte at sana makakuha ang Kamara ng talagang sapat na boto
para iakyat itong impeachment ni Sara Duterte sa Senado. Kasi nga mga kaibigan, di ba, sa legal na pananaw, ang probable cause ay hindi naman nangangailangan kasi ng 100% na ebidensya o kailangan lang ng sapat na basihan para maniwala na may naganap na krimen. So kung pagsasamahin natin mga kaibigan, yung mga kwento ni Mr. Madriaga at yung mga resibo ng COA at NBI, mayroon ng tinatawag na prima facie. Sa unang tingin, sapat na. So sa tingin naman natin mga kaibigan, sapat na basihan para sa isang probable cause. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag niyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.